at kami ay natural. Ang iyong salita ay spiritual at ang aming utak ay natural. Kaya akin pong hinihiling na gawin mong mauunawa ng bawat isa ang mga spiritual na katotohanan na magagamit nila sa pamumuhay sa natural. Kaya iyo pong gawin ang spiritual ay maging literal. Para po sa kainaman ng buhay ng pagluwalhati at pagpaparangal sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. So ang titulo po ng mensahe, Love the Lord and Serve Him. Love the Lord and serve Him. Huwag po natin kalilimutan na dito ang buhay natin ay magiging maunlad at matibay at matatag. It is only in serving na maipakikita natin na iniibig natin ang Diyos. Nasa paglilingkod lamang po ang pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Kapansin-pansin ang sinabi ng Diyos kay Moises. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, Moises. Bibigyan ko ng kakaibang palatandaan ang aking bayan. Magiging kaibang-kaiba sila kaysa mga tao sa paligid. At ito po ay kailangang ating maunawa at matanggap na meron pong palatandaang kakaiba ang mga umiibig at naglilingkod sa Diyos. Kaya ngayon pong sandaling ito, nais kong dalhin kayo sa 1 Corinthians chapter 10 mula sa verse 1. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meats, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 320,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for in samples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Love the Lord and serve Him. Hindi ho pwede na panglinggo ka lang. Please be kind to yourself. Hindi ho pwede ang nakaupo ka lang, makikinig ka lang, aawit ka lang, uuwi ka na, at dati pa rin ang iyong buhay. Hindi ho pwede. When you say that you love God, the question that will rise up, do you serve Him? Kung iniibig mo ang Diyos, ang katanungan ay, pinaglilingkuran mo ba Siya?
Tingnan po natin ang dalawang talata dito sa 1 to 11, ang verse 6. Nais ko pong inyong maunawaan na kung nangyari yon sa Israel, mangyayari din yon sa simbahan. Kung nangyari yon sa mga Israelita, mangyayari din ito sa mga Kristiyano. Now these things, ngayon ang mga bagay na ito, ano yung mga bagay na yon? Yung pagpuksa sa kanila ng Diyos, paglipol sa kanila ng Diyos. Were our examples to the intent we should not lust after evil things. So, ang layunin nitong mga tala nung mga naganap doon po sa ilang, ang layunin po, intent, ano po ang layunin, ay upang hindi na tayo magkaroon ng masamang pita sa masasamang mga bagay. Alam niyo po ba na ang sobrang katakawan sa pagkain ay masamang bagay? So, as they also lusted. And then sa verse 11, inulit. Anumang bagay po sa Biblia, pag inulit, napakahalaga po. You have to take notice and you have to prepare your heart kung ano yung nilalaman. Sapagkat ang sabi dito, now all these things. Ibalik ulit natin sa 6. Now all these things. Now these things. So pansinin po natin yung word na now. Kaya itong now ay applicable sa atin ngayon dahil binabasa natin yung mga talata. Amen po ba? Kaya napakahalaga po ng kasalukuyan sapagkat ang hinaharap ay ang gagamitin mo ay pag-asa. Ang nakaraan, ang gagamitin mo ay emosyon. Pero ang kasalukuyan, ang gagamitin mo ay puso para ikaw ay maging matibay at matatag. Ang tao pong emotional ay yung laging nakatingin doon sa nawala sa kanya. Ang tao po na fantastical ay yung laging nakatingin sa darating na hinaharap. Pero yung mga taong nakatingin sa kasalukuyan ay laging matibay at matatag. Amen po ba? Kailangang matuto kang umalis na sa iyong nakaraan. At hindi ka makakaalis hanggat binabalikan mo yung iyong panahon nung ikay high school pa. At hindi ka rin makakarating sa iyong patutunguhan kung ikaw ay nangangarap lang. Ang makararating sa pangarap ay yung gumagawa sa kasalukuyan. Amen po ba? So, ibalik natin sa verse 11, yung pagkakatulad, now all these things, lalo pong ginawang eksakto. Sa 6, these things, pero now these things, ngayon, now all these things. Sa 6, ang mga bagay na ito. Sa 11, ngayon, ang lahat ng mga bagay na ito, there is more emphasis. Na hindi mo dapat kalimutan na kung sila'y pinarusahan, ako po ay halos maiyak habang aking binubulay ang nakaraan. Ang Diyos po'y mabait. Napakabait po ng Diyos. Pero hindi niya palalampasin ang pagrereklamo. Nagreklamo ang mga Israelita. Bakit daw puro mana na lang? Mana. Puro mana na lang ang pagkain. Bakit daw walang karne? Bakit daw nung sila'y nasa Ehipto, hindi sila bumibili pero sila'y may karne? At nagpadala ang Diyos ng napakaraming pugo. Kapag hindi kinontrol ng isang tao ang kanyang laman, mawawalan siya ng galang sa Diyos. At ang isang payak, simple, ang isang simpleng palatandaan na walang galang ang tao sa Diyos kapag hindi siya nanalangin ng pasalamat bago kumain. Ito po yung isang napakatibay na palatandaan na ang isang tao hindi maalam sa Diyos. At sila ay nagtakbuhan at talagang kanilang pinagpupulot ang pwede nilang kuning pugo.
At lahat ng uri ng pagluto kanilang ginawa sapagkat sila ay sabik at takaw na takaw sa laman, sa karne. 3,000 ang pinatay ng Diyos pagkakain. Kaya nais ko pong ipaunawa, kapag hindi ka po naging taimtim ang relasyon sa Diyos, kapag hindi ka po naging totoo ang relasyon sa Diyos, huwag kang aasa sa pastor. Hindi ako konsentador ng pastor. Tuturuan ko kayo, gamitin ninyo yung inyong natutunan. Sabi ng Diyos sa hari, if you will keep with a flattering lips, I will kill you. Mismong ang Diyos ang nagsabi. What is flattering lips? Inupuri ang kapwa-tao kahit hindi dapat purihin. Pinararangalan yung mga dapat na hindi parangalan. That is flattery. For the desire to get something for themselves. Kailangan pong tayo maging seryoso. So ang mga bagay na ito, now, all these things, ngayon ang lahat ng mga bagay na ito, nangyari sa kanila bilang halimbawa, colon. At ito'y nasulat para sa ating babala, for our admonition, para tayo'y mababalaan, upon whom the ends of the world are come. Sa kanila, nagtapos ang daigdig sapagkat sila'y namatay. At ang isa pang sinabi ng Diyos kay Moises, Moises, ipadadala ko ang 3 bagay. Sword, famine, and pestilence. Ano ang dahilan at ipadadala ng Diyos sa pinamumuno ang almost 600,000, sabi ng Book of Numbers? Ano ang dahilan at ipadadala itong 3 ito? At ang sabi ng Diyos, because they are not joyful in times of their misfortunes. Sapagkat hindi sila nagalak, hindi sila maligaya sa panahon ng kanilang mga kabiguan. Sabi ko, Lord, tindi pala nito. Nakabiguan man kailangan ikaw ay nagagalak sa Diyos sapagkat ang Diyos ang may alam ng kanyang ginagawa, hindi ikaw. Kaya tama si Joseph. The evil that you meant, God turned it for good for the salvation of the families in the earth. Tama si Pablo. For all things work together for good. To them that love the Lord. Tama si Solomon. Will you only be joyful in times of prosperity? Consider, how about in time of adversity? So, atin pong makikita, anuman ang maging kalagayan natin, dapat kang magdiwang at dapat kang matuwa sapagkat hindi mo alam ang intensyon ng Diyos, pero maganda lagi ang intensyon ng Diyos. Amen po ba? If it seems that there is nothing happening, I want to assure you that something great is happening behind the scene. Yung akala mong walang nangyayari sa iyo, hindi po, may malaking nangyayari sa iyong hindi mo nakikita na ang magtutulak lamang para makita mo ito ay ang magpuri ka at magpasalamat sa Diyos anuman yung nangyayaring hindi mo maunawaan sa iyong buhay. Hallelujah! Kaya nais kong kayo ay matuto na manalig at magtiwala sa Diyos because God will make a great disparity. Pambihirang pagkakaiba ang ipakikita ng Diyos sa mga totoong naglilingkod sa Kanya at sa mga hindi tunay na naglilingkod sa Kanya. Kung ibig mong hindi maghirap, maglingkod ka sa Kanya. Laging tandaan mo po na ang Diyos ay napakabuti. Naparusahan si Job. Hindi po tayo parurusahan kung wala tayong kasalanan.
At hindi rin tayo itutuwid kung hindi tayo mangmang. Ulitin ko, hindi tayo parurusahan kung hindi tayo nagkasala. At hindi rin tayo itutuwid kung hindi tayo mangmang. God will never correct any one of us if we are not ignorant. And God will not punish us if we don't commit a sin. Basta tandaan mo po yan. Pag nalugi ang iyong negosyo, may kasalanan ka. Huwag mo nang isisipa sa ekonomiya ang iyong pagkalugi. Hindi po. Basta ikay nagsimulang hiningi mo ang patnubay ng Diyos, ito ang sasabihin ko sa inyo, bago malugi yung negosyo mo, bibigyan ka ng 5 pang negosyo na sasalo dun sa maluluging negosyo. Amen po ba? Hindi niya pababayaan ang mga tapat sa Kanya. Kaya nais kong kayo ay magtapat ng totohanan sa Diyos, maglingkod kayo sa Diyos. Meron pong tinatawag na man at work, money at work. Kung wala kang pagkakataon at oras, yung pera mo ang papuntahin mo sa mga gawain ng simbahan. Connect your wealth to the ministry of the Lord. Pero lahat tayo kailangang intercessors. Alam nyo ba ang priorities? If you miss these 2 priorities of life, you will miss everything. Kaya maraming mayayaman na hindi maligaya. Ganon din ang mahirap. Bihirang mahirap ang maligaya. At bakit kaya? Ang isang tayo maghihirap for missing the priorities of life. Ang isang mayaman, they will miss enjoying their wealth because they miss the priorities of God. Amen? Gusto ninyong malaman ang priorities na isinet ng Diyos? Number 1 priority, the kingdom of God. Number 2 priority, the righteousness of God. Kaya anuman ang iyong katayuan ngayon, kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, idaragdag sa iyo ang lahat ng kinababaliwan ng mga taga-sanlibutan. Huwag kang magtitripping. Ito'y paulit-ulit ko sinasabi, huwag mong gagamitin ang linggo sa hanap buhay. Huwag mong sabihin dahil ganitong araw bakasyon ang mga empleyado. Ang mahusay na negosyante, yung 6 na araw, kompleto na ang kanyang lahat ng lakarin. Dahil ang ika-7 araw ay sa Diyos. Hindi na ako pinakialaman ng Diyos doon sa ating 6 na araw. Bakit naman yung kanyang kaisa-isang araw ay pakikialaman mo pa? Kaya hinihipan ng Diyos, ang masakla po ay kapag Diyos na ang ating kalaban. Hindi balik kung si Satanas maiigapos natin. Pero kapag ang Diyos, hindi mo siya maiigapos. Hihipan niya yung lahat ng iyong pagpapala. At bubutasin niya yung iyong bank account kapag ang araw niya ay iyong pinakialaman. Magre-reunion ka araw ng linggo? Wag mong gawin yon. Mag-outing ka araw ng linggo? Wag mong gawin yon. Baka malunod ang iyong mga kasamahan. Lulubog ang barko dahil sa katigasan ng loob ni Jonah. Do not make yourself an offense to those people who don't know God yet. Ikaw ang nakakakilala sa Diyos, mabuhay ka, nakilala mo ang Diyos. Amen. Amen. Kung araw ng linggo, saka mo paglalabahin yung iyong tagapaglaba, wag, may 6 na araw. Hello? Ngayon na, malaya ka naman dahil ikaw ang may sariling utak at isip, malaya kang gawin ang lahat ng ibig mo. Pero malaya din ang Diyos na ipatupad niya ang lahat ng kanyang ibig, pagpapala o sumpa. So ang Diyos po'y mabuti, maawain. Maganda po ang nasa perfect will of God kaysa permissive will of God.
Ang perfect will of God po ay yung sinusunod mo yung kanyang ibig. Ang permissive will of God po ay pinapayagan ka ng Diyos sa iyong ibig. Sa perfect will, kasama mo ang Diyos kahit anong hirap at kabiguan ng daanan mo. Sa permissive, puro kahirapan doon, pero hindi ka mamamatay. So ano ang gusto mo? Sa perfect will o sa permissive will? Saan? Permissive? Perfect will. At maunawa mo na napakagandang mabuhay sa ibabaw ng Pilipinas. Ang nakikita ko ang mga Pilipino na ang maglalakbay sa buong daigdig, hindi na sila, tapos na sila. Sapagkat meron pong cycle and pattern ang buhay sa ibabaw ng lupa. Ang una po ay pagsisisi, repentance. And then, ang pangalawa po ay ang pagpapala ng Diyos. Pero marami po ang nasa pagpapala ng Diyos na hindi marunong mga siwa ng pagpapala. Poor resources management, poor stewardship. Hindi nila alam kung paano pangangasiwaan yung pagpapala. At pati kanilang katawan ay napabayaan nila sapagkat halos ang gabi ay gawin na nilang araw at ang araw ay halos gawin na nilang araw din. Halos wala ng tulog. Ang atin pong pagkalikha is to enjoy God every day of our life. Ano po ba ang enjoy? Na ating ikaligaya ang Diyos sa bawat araw ng buo nating pagkabuhay. Katakataka ang Biblia. Ang sabi ni Elihu kay Job, let the days give its speech, and let the years give its wisdom. Kaya kung titingnan po natin, ang bawat araw ay nagsasalita. At ang mga taong nagdaan ay nagbibigay ng karunungan. Sapagkat sa mga nagdaang taon, alam ko na ang mga bagay na yung mukha ng mga bagay na patungo sa kabiguan. Those are lessons of yesterday. And the lesson of every day, laging tatandaan mo po, pagka masunurin. Yun lang po. Kahit hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos, kung ang hinihingi ng salita ng Diyos, gawin natin. Kahit hindi natin gusto. Pero atin pong dapat na maunawaan na ang kasalanan ni Job, at nais kong inyong maunawaan ang kanyang kasalanan at nang makaiwas kayo. The sin of Job is this: Job was righteous in his own eyes. Sa paningin ni Job, siya ay matuwid. Kaya hindi na niya kailangan ng Diyos. Hindi na niya kailangan ang mga magpapayo sa kanya sapagkat sa palagay niya siya ay matuwid. Ang pangalawang kasalanan ni Job, he justified himself rather than God. So, mas kanyang pinili na siya ay hindi dapat magdusa, na hindi dapat siyang maparusahan. Parang sinasabi niya, mali kayo. Hindi ako dapat na maparusahan bagamat ako'y nasa ganitong kalagayan dahil ako'y matuwid. At ang kasalanan naman ni Hezekiah, dalawang lalaki ng Diyos. The sin of Hezekiah, do not make return according to the benefit done to him, for his heart was proud. Hindi niya binigyan ng pasalamat at hindi niya ibinalik ang dapat na papuring kanyang dapat na inialay sa Diyos. Ang isang atin pong babantayan sa ating sarili, sa panahon ng ating krisis, napakatindi ng ating pagluha sa Diyos. Napakaalab ng ating paglapit sa Diyos. At ang Diyos ay natutuwa sa tuwing tayo lalapit na umiiyak at humihingi ng tulong sa Kanya sapagkat ang kaligayahan ng Diyos ay tumulong, ang kaligayahan ng Diyos ay magligtas. Kaya kung atin pong maunawa ang mabuti,
Iwasan natin ang pagkabigo ng mga nauna sa atin sapagkat nung matanggap na nila ang katugunan ng Diyos, nung matanggap na nila ang kayamanan sapagkat ang sabi rito, Hezekiah was very prosperous in his days. Pero sa halip na ipagdiwang niya ang dakilang pangalan ng Diyos, siya ay nagpalagay sa kanyang sarili na siya ang may kagagawa ng mga pagpapala. Hindi niya ipinagmalaki ang Diyos. Habang ipinagmamalaki natin ang Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng kakaibang karunungan. As long as we honor God, as long as we declare the greatness of God, and those greatness can be achieved, and we will be aware of that greatness through the history that is written in the Bible. Kaya kailangan magbasa tayo ng Biblia para maunawaan natin ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos na nakatala sa buong Biblia. Ngayon, hindi na alaala ni Hezekiah na ang buong Assyrian army sa pamumuno ni Sennacherib ay merong 165,000 strong army. At ang sabi ng propetang Isaiah kay Hezekiah, lumapit ka sa Diyos. Magsisi ka at tumaghoy ka sa Diyos at humingi ka ng tulong. At nung makita ng Diyos ang puso ni Hezekiah, take notes. Ang ipakikita natin sa Diyos ay ang ating puso. Huwag ang ating inaakalang mabubuting gawa. Mas magandang ipakita ang puso. Ang sabi ng isang bahagi ng aklat ng propeta, at isinulat niya ang lahat ng kanyang kailangan sa Diyos at inilatag niya sa harapan ng dambana at kanya siyang sumubsob doon sa kanyang mga kahilingan sa Diyos. At dininig siya ng Diyos. Kaya ang prinsipyo, kung ikaw ay may suliranin, isulat mo at iyong subsuban. Alam niyo ang subsub? Subsob, nakaluhod ka at ang iyong buong dibdib at dalawang kamay ay nakalapag sa sahig. At umiyak ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos lamang ang may kapangyarihang baguhin ang iyong kalagayan. Amen po ba? Walang imposible sa Diyos. At kailangan magkaroon ka ng karanasan sa himala ng Diyos at ito'y personalan. Huwag kang aasa sa pastor. Ang pastor ay taga-akay lang. At yung iba namang pastor na hindi alam ang kanyang papel, pinapagod niya ang kanyang sarili. Eh sabi nga ng biyanan ni Moses, si Jethro, Moises, mamamatay ka agad niyan. Pag lahat na lamang ng problema ng buong Israel ay ikaw ang hahatol, pumili ka ng mga makakasama mo. So, ibig sabihin, delegate. Kaya po, ako ay nagpasya na makapagpatuloy ako doon sa sinabi ng apostol na ang aming panahon ay gugugulin namin sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos para madala ang pangangailangan ng bayan ng Diyos sa dambana ng Diyos. Para ang bawat pangangaral ay bago at sariwang manna from heaven. Amen po ba? Kailangan po nga ipangangaral ay yung ibinigay ng Diyos mula sa kanyang bibig patungo sa bibig ng tagapagturo. So the way of getting revelation is from the mouth of God to the mouth of the teacher. Kaya atin pong unawain, pinarusahan si Hezekiah, kinahabagan si Job. Kaya nais kong inyong maunawaan, tayo ay nasa bagong tipan. Yun ay lumang tipan. So ano ang two priorities of life? The kingdom of God and the righteousness of God. So ano ang kaharian ng Diyos? Sabi sa Matthew 7:21, atin pong basahin. Nais kong inyong maunawaan ito ngayong sandaling ito, na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos.
Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So ating pansinin, the kingdom of God, the righteousness of God. What is the righteousness of God? The righteousness of God sa John 16 verse 9, John 16 verse 9, nais kong inyong maunawaan at ilagay mo ang iyong sarili, iposisyon mo ang iyong sarili sa kaharian ng Diyos at sa katuwiran ng Diyos. Of sin because they believe not on me. So ano ang kasalanan? Ang hindi maniwala kay Jesus. Verse 10, ano ang sabi rito? Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. What is righteousness? Jesus is with His Father. What is righteousness? That you believe that Jesus is God. Because He is with His Father and He lives. Buhay siya. Sa makatuwid siya ay Diyos. Kaya kailangang paniwalaan si Jesus na siya ay buhay, siya ay Diyos, at siya ay nasa kanan ng kanyang Ama. This is righteousness. Amen po ba? And when you seek first the kingdom of God and His righteousness, alam mo, hindi ka po maghihirap. Pero, babala. Hindi pwede po nadadalo ka lang ng gawain ay pag-birthday mo lang. Dahil pag puro birthday lang ang pagdala mo sa gawain, ang susunod na lamang na pagdala mo ay pagpatay ka na. Kaya magpakaalab ka sa Diyos. Maaring ang katwiran ng iba, malayo kami. Hindi ho katwiran ang layo. Kahit po malayo, ang Queen of Sheba ay naglakbay. Dahil kaiba ang karunungan ni Solomon. At atin pong unawain na hindi karunungan ng tao ang ating pinag-uusapan dito, ang karunungan ng Panginoong Jesus. At pag naranasan mo, na kamtin ang karunungan ng Panginoong Hesukristo at ginamit mo sa iyong buhay, magiging ibang-iba ang iyong buhay. Na sa kabila ng iyong mga misfortunes, sa kabila ng miscarriage, sa kabila ng frustration, sa kabila ng mga despairs, ikaw ay magagalak sa Diyos. At ito ang ikamamangha ng mga nasa paligid mo. Sapagkat kakaiba ang iyong Diyos kaysa kanila. Yung Diyos nila hindi sila natutulungan, pero yung Diyos mo kasama mo 24 oras, 7 araw sa bawat linggo. Amen po ba? Ang Diyos natin buhay. Amen? Oh, napakaganda po ng ating buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, napakaganda ng ating buhay. Kung saan-saan ka pa nagpapasikot-sikot, babalik ka rin sa Diyos. Huwag mo nang papaghirapin pa ang iyong sarili. Do not continue on trial and error when you can do it with exactness and precision. Magagawa mo namang ikaw ay tumalunto na sa kahustuhan ng tama. Amen po ba? So kailan ka papasok sa kaharian ng Diyos? Dahil ang sabi ng Matthew 7:21, at everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Meron pong 7 hippie kung sa ating panahon. Alam niyo ang hippie? Yung mga nabuhay na mahaba ang buhok na walang ginagawa, kundi umistambay lang. At yun yung mga 7 anak na lalaki ni Sheba, na nagkunwaring kilala nila ang Panginoon, at ang sabi nila sa demonyo, ang sabi nila sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, pinalalayas ka namin. At siya ginulpi ng mga demonyo sapagkat hindi siya kilala ng demonyo dahil hindi niya kilala ng personal ang Panginoong Jesus. Kaya kailangan kilala mong personal ang Panginoong Jesus dahil hindi ka matutulungan ng mga pastor at hindi ka rin matutulungan ng mga kapatiran. Ang tanging makatutulong sa bawat isa sa atin si Jesus. Period. Amen? Si Jesus. Ano man ang pagtuturo outside of these truths is untruths. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. And when was the time that you entered in heaven? Is it a future? Is it past? Or is it now? No. Nung pumasok tayo sa langit,
That is past tense. Kailan ka pumasok sa langit? Sa John 3. O sa kaharian ng langit? Sa John 3:5. Sa John 3:5. Jesus answered, "Truly, truly, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Were you born with water? Were you baptized in the Spirit? So you entered into the kingdom of God. Matagal ka nang nasa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Ikaw ba'y nabautismuhan sa salita ng Diyos? Ikaw ba'y nabautismuhan sa banal na Espiritu? Kaya ang simbahan nagsimula sa banal na Espiritu. At nais kong ipaunawa ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ang sabi ni Moses, siya ay mukhang nagrireklamo sa Diyos. At ang sabi niya, "Diyos ko, patayin mo na ako." Kaya mong manalangin ng ganon? "Diyos ko, patayin mo na ako dahil lahat ng tao humihingi ng tulong sa akin." Eh, sino ako? Ako'y tao lang. Hindi ako Diyos. Paano ko silang matutulungan lahat? Ano ang aking gagawin? At kinatuwa ng Diyos yun. At ang sabi niya, Moises, hayaan mo. Pumili ka ng 70 lalaki. At yung iyong espiritu, bahagi nun na ilalagay ko doon sa 70 lalaki. Choose 70 righteous persons. And I will get part of your spirit or the anointing. And I will place it on that 70 persons. Kaya ang nakita ko rito, hindi ka po magtatagumpay kung wala ang Espiritu ni Jesucristo sapagkat ang ating pinuno ay hindi si Moses, hindi si Greg Durante, ang ating pinunong lahat ay si Jesucristo. Because Jesus Christ is the head of His body. So, for us to do our part in the body, kailangan natin ang bahagi ng Espiritu ng Panginoon. And that is the baptism of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, para ka lang robot. Alam niyo ang robotics? Kung ano sabihin ng pastor, opo pastor, opo pastor. Kahit mali na yung sinasabi ng pastor, opo pastor. Nais ko pong inyong maunawaan that the Holy Spirit of Jesus Christ is shared on each one of us. Alam niyo po ba na ika'y templo ng banal na Espiritu? Alam mo po ba na ang pangangasiwaan mo ay hindi mo kayang pangasiwaan? Napakalaki po nito, kaya ikaw ay may mga misfortunes, kaya ikaw ay may karamdaman, dahil malaki po yung iyong pangangasiwaan. May naka-assign po sa iyo. Kung ang, sabi ko Panginoon, tingnan mo po, ang mga senador ay merong countrywide development fund. Ang mga kongresista ay merong pork barrel. Kami po'y mga lingkod mo. Kaya alam namin na bawat isa sa amin ay may appropriated fund to fulfill our assignment. Pero pansinin po natin na bibinbin yun, na hahadlangan yun, nababalam yun, dahil hindi tayo naglilingkod, hindi natin ginagawa ang ating katungkulan at pananagutan. Abala tayo sa ating buhay, abala tayo sa ating kaharian, abala tayo sa ating daigdig, abala tayo sa ating sarili. At hindi yun ang layunin ng pagkalikha sa atin. Ang layunin ng pagkalikha sa atin, ang sabi ng Diyos, napakaliwanag, Abraham, I will bless you so that you will be a blessing. Hello? Pero bago niya gawin yung pagpapala, kailangan munang siya ay iprepara. Preparation is very important to God. So for 25 years, God prepared Abraham. 25 taon siyang inihanda ng Diyos. At ano ang paghahanda? Ang isang buhay na walang reklamo anuman ang mangyari. Ang isang buhay na laging natutuwa sa Diyos anuman ang pangyayari. Ang isang buhay na laging maalam sa Diyos. Sa Psalm 63, ang sabi ng Psalm 63, at ilang bagay ang aking itinala. That I will seek God, that my soul thirsts for God,
that my flesh faints for God. So, kailangan po na sa buhay natin, kailangan tayo ay nagmimithi sa Diyos. Amen po ba? Na nanghihina. Ang sabi rito, my flesh faints for God. Nanghihina ang aking katawan, kaya kailangan ko ang Diyos. My soul thirsts for God. Ang aking kaluluwa ay uhaw na uhaw sa Diyos. Yun po yung ating i-develop. Yun po ang ating paunlarin sa ating buhay, yung kasabikan sa Diyos. Amen po ba? Kailangang maunawaan mo po na merong pangarap ang Diyos sa bawat isa sa atin, pero hindi lahat ay alam yung pangarap ng Diyos. Kaya dyan po papasok ang gawain ng mga mangangaral para ipaalam sa inyo at habang nakikinig ka, matutuklasan mo yung pangarap ng Diyos sa iyo at matutuklasan mo yung assignment na iyong dapat natapusin. Hindi makamamatay kung ikay may sakit ngayon, hindi ka mamamatay, I tell you. Magsimula kang maglingkod ng maalab sa Diyos. Yun pong zeal is not enough. Kailangan pong dagdagan mo ng passion. Yung alab po ay hindi ganap. Kailangan dagdagan mo nung nag-apoy, nakasabi ka na maglingkod sa Diyos. Be zealous and at the same time be passionate. Ipakita mo ang puso mo sa Diyos. Do not serve God on your terms. Serve God according to His terms. Huwag kang maglilingkod sa Diyos ang ayon sa iyong pangangailangan. Diyos ko, maglilingkod ako sa iyo. Bigyan mo akong magandang hanap buhay. Hindi ka bibigyan ng Diyos. Dahil sinusuhulan mo siya. Ano man, Panginoon, paglilingkuran kita, heto ako, Panginoon, isugo mo ako kung saan mo ibig. At doon dadaloy ang probisyon. Doon sasama ang mga anghel ng buong langit. Doon susunod ang kapangyarihan ng Diyos. You have to make a quality decision. Isang uri ng pagpapasya ngayong sandaling ito, na totohanang ang Diyos ay iyong paglilingkuran. No worship, no reign. And worship is part of serving God. Kaya ating unawain, you are the temple of the Holy Spirit. And at the same time, we are kingdom of kings and priests. We have an assigned territory. Bawat isa may teritoryong itinakda ng Diyos. Alam mo ba kung saan yung teritoryo mong yon? Paglingkod ka sa Diyos, dadaling ka ng Diyos doon sa iyong assigned territory. And on that territory, you will be king and priest. What is kingship? Kingship is rulership. Kaya nga kung ating makikilala lamang ang katotohanan, and at the same time, we are ambassadors of Christ. Hello? Lahat tayo'y ambassador of Christ. Embahador. So kung lahat tayo ambassador of Christ, ang simbahan ay Department of Foreign Affairs. Hello? Dahil tayo ay ambassador. Kaya ang simbahan ay embassy. Dalawa ang citizenship. Yung mga kapatid ko ay dual citizenship. Kaya nung magbalik bayan, ipinakita agad sa akin yung senior citizen card. Oh, dual citizenship na kami. Sila'y Pilipino at the same time ay Amerikano. Pero mukha silang Pilipino kahit Amerikano ang kanilang citizenship. Nais ko pong ipaunawa na ang citizenship po ay napakahalaga. Kayo ba'y siguradong Pilipino? Merong naturalized at merong inborn Filipinos. Naalala ko noong 1997, sumigaw yung immigration officer sa Manama, Bahrain. Hold to your passport because that is your country.
Sabi ko, hindi ko maiintindihan yung kanyang sinabi noon. Pero alam mo, ang passport po ay nagpapakilala kung anong nationality ka. At ang embassy ng Pilipinas, kahit anong problema ng mga Pilipino, bibigyan ng pamasahe yan para umuwi kung walang pamasahe. Kaya nais ko po as Ambassador of Christ, maunawaan mo na ikaw ang tutulong doon sa fellow citizen po natin at yun po yung mga na-born again, na mga kapatiran na walang, hindi alam kung ano ang kanyang gagawin, tutulungan mo sila. Assist them to know how they will continue on their newfound citizenship. Amen? Tayo po ay mamamayan ng langit na narito sa ibabaw ng lupa. Tayo po ay nasa kaharian ng Diyos. Hindi mo pa ito maunawaan ngayon, pero paniwalaan mo lang. Sapagkat ang kaharian ng Diyos na ating kinaroroonan ay mas mataas kaysa kaharian ng mundo. Amen? Kaya makikita mo, iba ang ating kaligayahan, iba ang aura ng ating mukha, sapagkat ang kaligayahan natin hindi ang salapi, ang kaligayahan natin hindi yaman, ang kaligayahan natin hindi katanyagan, ang kaligayahan natin ay ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya pag ikay naging maligaya sa Diyos, kaya ang sabi ng Psalms 37, delight thyself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And when you are very happy, pag ikaw po'y maligaya sa Panginoon, isisilid sa iyong puso ng Diyos ang kanyang pangarap, at ang ating gagawin ay yung kanyang pangarap, hindi yung ating pangarap. Kaya nga, paano lilitaw ang pangarap? Sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya, ngayon pong sandaling ito, please, love the Lord and serve Him. Ibigin mo ang Panginoon at paglingkuran mo, at paano ka magsisimula ng paglilingkod sa Panginoon? Yun po ay sa tuhod nagsisimula. Yun po ay nagsisimula sa iyong laging pagpaparangal sa Diyos. Yun po ay yung iyong pag-aalay ng iyong buong katawan, anuman ang iyong pakiramdam. Iyong iniaalay sa Diyos sa bawat paggising ang iyong buong katawan, ang iyong buong buhay, at ikay matapang na nagpapahayag, heto ako Panginoon, gamitin mo ako kung saan mo ako gagamitin, at dalhin mo ako kung saan mo ibig ako dalhin, at gawin mo ako at anyuin ayon sa larawang ibig mong makita sa akin. Kadalasan tayo ang nagpapaganda sa harapan ng Diyos. Wag na. Baka magkaanan ka lang. Hayaan mo na ang Diyos ang magpaganda sa iyo. At ang paraan ng kanyang pagpapaganda, kapag ikaw po'y nagpaalis ng nunal, medyo masakit po ano. Kaya pag ika'y pinakikinis ng Diyos, medyo masakit po ano po, dahil pag minsan ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok na hindi mo maunawaan. Pero yun po ang paraan ng beauty treatment ng Diyos. Para makita ang kagandahan niya. Hindi siya titigil hanggat hindi makikita ng Ama ang anak na nasa larawan ng bawat isa sa atin. Do not be afraid of tests and trials, and do not fear sacrifices. Just continue on praising God. Magpatuloy lang po tayo nagpupuri sa Diyos. Nagpapatuloy na nagpapasalamat sa Diyos. At kapag ikay maalab sa buhay mong relasyon, hindi mo nakakailanganin pa ang pagdamay ng tao. Do not aspire any help from any person. Live personally by magnifying God in your life. Huwag ka pong aasa sa tao. Pag umaasa ka sa tao, ikaw ay hahawakan ng tao. Umasa tayong lahat sa Diyos. Do not allow that any man shall control our life. And do not allow any person to drive your life. Let Jesus be the driver of your life. Let Jesus be the one who will manage your life. So yun po'y magaganap lamang through a right and personal relationship with God. Kaya nga po, ang tunay pong simbahan ng Panginoon ay wala pong pader. It is without walls. Na kahit sa angkang panig ng mundo, you have every time to worship God any place, anywhere. Yan po ang kagandahan ng ating pananampalataya. Kaya nga po, nais kong kayo ay hamunin. Simple lang po eh. Ito,
Rejoice evermore. Ito po'y paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Hindi naman ginagawa ng marami. Rejoice evermore. Pag ikay nabigo, tumawa kang maghapon. I am not kidding. I am serious. Rejoice evermore. Amen? Pangalawa, in everything give thanks. Ipagpasalamat mo lahat ng mangyayari. Tama si Joseph, tama si Solomon, tama si Pablo, tama si Jesus. Amen? Pangatlo, pray without ceasing. Hingin mo ang lahat ng kailangan mo. The greater you need, the greater is your need, the greater you have to pray. And the greater will be your giving. Amen? Because the greater you plant, the greater will be your harvest. Ngayon, ito po ay pwede mong gawin at pwedeng hindi rin. Sa gagawa, pagpapalain. Sa hindi gagawa, wala. Nakatingin lang siya sa kawalan. Pero sa gumagawa, ang makikita niya ay kasaganaan sapagkat ang sabi ng Panginoon, at kayo'y pauunlarin ko't pasasaganain. And then, ang pang-apat, delight thyself, magpakaligaya ka araw-araw. Desire the honor of God. Amen? Desire the honor of God. Desire the honor of God. And then, fifthly, always acknowledge Him. Laging sangguniin mo ang Diyos at tiyakin mo na yung maghapon mo ay matitiyak mong kasama mo ang Diyos. Amen? Do not live without God any day in your life. Sapagkat ang pagsama lamang ng Diyos, ang sabi ron, in the presence of God, there is fullness of joy, and in His right hand, there is pleasure forevermore. You will enjoy your days and life in prosperity and pleasures. Bow down your head and decide today, aking Ama, napakahalaga po na bawat isa ay totohanang maglingkod bilang katibayan ng pag-ibig sa iyo. Kaya hayaan mo nga pong maparangalan ang banal at dakila mong pangalan sa buhay ng mga naglilingkod sa iyo na nagpakita ng kanilang pag-ibig sa iyo. Sa iyo ang kalwalatian, papurit, parangal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang lahat ng may hiningay nagsabi ng malakas na hiyaw na Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos.